Kumusta po mga ka-weather? Ngayon ay Huwebes, March 12, at tulad ng lagi nating ginagawa dito sa ating komunidad, sabay-sabay nating inuunawa kung ano ang tunay na lagay ng panahon sa ating bansa. Kung bago kayo dito sa ating weather updates, malaking tulong po kung susuportahan ninyo ang ating komunidad sa pamamagitan ng pag-follow o pag-share ng impormasyon. Dahil sa totoo lang, kapag mas marami tayong informed, mas handa ang bawat isa sa atin. Unahin natin agad ang pinakamahalagang linawin na yung araw. Sa mayon, wala tayong direktang banta ng bagyo sa Pilipinas. May isang sistema na tinatawag na Tropical Storm na Nuri, pero mahalagang maintindihan na napakalayo pa nito sa ating bansa. Ang bagyong ito ay nasa mahigit 1,200 kilometers sa silangang ng Eastern Visayas. Oo, lumakas ito mula tropical depression patungong tropical storm. Pero sa puntong ito, ang mahalagang impormasyon ay ito. Nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. At ayon sa forecast, inaasahan pa itong lalayo sa ating kalupaan sa mga susunod na araw. Ibig sabihin mga ka-weather, hindi ito inaasahang magdudulot ng direktang epekto sa Pilipinas. Kaya kung may mga nakikita kayong posts o haka-haka online na tila may paparating na bagyo sa bansa dahil sa sistemang ito, mahalagang malinaw sa atin ang sitwasyon. Ang pangunahing weather driver natin ngayon ay hindi bagyo. Ang pangunahing dahilan ng ating panahon ngayon ay ang amihan o northeast monsoon. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano talaga ang nangyayari sa ating atmosphere. Ang northeast monsoon o amihan ay isang malawak na daloy ng malamig na hangin na nagmumula sa continental Asia. Kapag lumalakas ang sistemang ito, ang hangin ay dumadaloy pababa papuntang Pilipinas. Kasama nitong dinadala ang mas malamig na hangin at moisture mula sa karagatan. Ito ay mas nararamdaman lalo na sa mga lugar na nakaharap sa silangang ng bansa. Sa madaling sabi mga ka-weather, kapag lumalakas ang amihan, may tatlong karaniwang epekto tayong nararanasan. Una, lumalamig ang temperatura. Mas kapansin-pansin ito sa hilagang bahagi ng bansa at sa mga matataas na lugar. Pangalawa, nagkakaroon ng maulap na kalangitan at paminsan-minsang mahinang ulan. Ito ay kadalasang nararanasan sa mga lugar na nakaharap sa Pacific Ocean. At pangatlo, lumalakas ang hangin sa karagatan. Dahil dito, maaaring magkaroon ng bahagyang pagtaas ng alon sa mga baybayin. Habang pinaliliwanag natin ito mga ka-weather, mahalaga ring tandaan ng isang bagay. Ang ganitong pattern ay normal tuwing amihan season. At sa kasalukuyan, wala tayong nakikitang matinding kondisyon na dapat ikabahala. Ngayon naman, tingnan po natin kung saan natin mararamdaman ang mga epekto ng amihan. Sa northern at eastern sections ng Luzon, kabilang ang Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon at ang Bicol region, inaasahang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mahinang hanggang katamtamang pag-ulan. Hindi ito tuloy-tuloy na malakas na ulan, ngunit sapat ito para magdala ng paminsan-minsang basang panahon. Sa Cagayan Valley at Cordillera region, mararamdaman din ang mas malamig na hangin mula sa amihan. Sa katunayan, sa mga lugar tulad ng Baguio City, may posibilidad na bumaba pa sa 11 degrees Celsius ang temperatura sa madaling araw sa mga susunod na araw kung magpapatuloy ang lakas ng monsoon surge. Sa Metro Manila, hindi man ito kasing lamig ng sa Hilagang Luzon, maaari pa rin nating maramdaman ang kapansin-pansing pagbaba ng temperatura. Lalo na ito sa gabi at madaling araw, habang lumalakas ang amihan sa mga darating na araw. Ngayon naman, punta tayo sa Visayas. Sa malaking bahagi ng Visayas, karamihan ay magiging maaliwalas ang panahon. Pero tulad ng karaniwan sa ating tropical na klima, may posibilidad pa rin ng isolated afternoon or evening rain showers sa ilang lugar. Ito ay dulot ng localized thunderstorms. Ang mga thunderstorms na ito ay panandalian lamang. Maaaring itong magdala ng maikling ulan, kulog at kidlat. Pero mahalagang maintindihan natin ito. Ang ganitong uri ng ulan ay lokal lamang at hindi malawakang sistema. Kadalasan, pagkatapos ng ulan ay mabilis ding bumabalik ang maaliwalas na kalangitan. Ngayon naman, tingnan po natin ang sitwasyon sa Mindanao.
Sa ilang bahagi ng Mindanao, layo na sa Soc-Sargen at Davao Region, maaari ring makaranas ng isolated rain showers at thunderstorms sa hapon o gabi. May isa pang maliit ngunit mahalagang detalye na dapat nating ipaliwanag dito. Kahit malayo ang tropical storm na Nuri, ang trough o pahabang bahagi ng circulation nito ay bahagyang nakakaabot sa Eastern Mindanao. Kapag sinabing trough, ito ay parang extension ng atmospheric disturbance at maaring itong magdala ng mas mataas na tsansa ng pag-ulan sa ilang lugar. Dahil dito, may mas mataas na tsansa ng pag-ulan sa Surigao del Sur at Davao Oriental. Posible rin ito sa mga kalapit na lugar tulad ng Dinagat Islands, Agusan del Norte at Surigao del Norte. Ngunit muli mga ka-weather, mahalagang linawin ito. Ang mga pag-ulan dito ay hindi inaasahang magiging malawak o tuloy-tuloy. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kondisyon sa karagatan, lalo na ito para sa ating mangingisda at mga nasa baybayin. Sa karamihan ng baybayin ng bansa sa susunod na 24 hours, inaasahan ng alon ay nasa 1 to 2 meters. Ito ay tinuturing na katamtamang kondisyon sa dagat. Sa mga silangang baybayin ng Luzon, Eastern Visayas at Eastern Mindanao, maaring umabot ang alon hanggang 3 meters, lalo na kung may kasamang thunderstorms o mas malakas na bugso ng hangin mula sa amihan. Sa kabilang banda, sa western coasts ng Visayas at Mindanao, mas kalmado ang inaasahang dagat. Karaniwang itong nasa 0.5 to 1 meter at maaaring umabot ng 2 meters kung may thunderstorm. Ang magandang balita dito mga ka-weather ay ito. Wala tayong inaasahang gale warning sa susunod na 24 hours. Ibig sabihin, generally manageable ang kondisyon sa dagat. Ngunit para sa mga maliliit na bangka, makabubuting maging maingat lalo na kapag may biglang thunderstorm o bagsak ng ulan. Ngayon, pagdating naman sa mga susunod na araw, may isa pang development na dapat nating bantayan. Ayon sa forecast, lalakas pa ang northeast monsoon from March 13 hanggang March 15. Kapag nangyari ito, mas mararamdaman natin ang mga sumusunod. Mas malamig na umaga, mas preskong hangin sa buong Luzon at Visayas, at mas malawak na impluensya ng amihan na maaring umabot hanggang sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa madaling sabi mga ka-weather, babawas ang matinding init sa maraming lugar at magiging mas presko ang panahon sa maraming bahagi ng bansa. Ngayon mga ka-weather, dahil routine monsoon weather ang ating sitwasyon, simple lang din ang ating mga paalala. Una, kung nasa mga lugar kayo sa Eastern Luzon, mabuting magdala ng payong o rain protection dahil sa paminsan-minsang ulan. Pangalawa, kung may thunderstorm sa inyong lugar, tandaan ang basic safety. Iwasan ang open areas kapag may kulog at kidlat. Pangatlo, para sa ating mangingisda at bangkero, bantayan ang kondisyon ng dagat, lalo na kapag may biglaang pag-ulan o thunderstorm na maaaring magpalakas ng alon. At panghuli, patuloy nating subaybayan ang mga opisyan na weather updates habang lumalakas ang amihan sa mga susunod na araw. Mga ka-weather, ang panahon ay bahagi ng ating araw-araw na buhay. Minsan may bagyo, minsan naman ay simpleng pagbabago lamang ng hangin at temperatura. Ngunit kahit simpleng pagbabago lamang ito, ang pagiging alerto at handa ay malaking bagay para sa ating kaligtasan. Bago tayo magtapos, nais ko ring mag-iwan ng konting paalala ng pag-asa para sa ating lahat. Sa mga ganitong araw, ulan man o araw, mahalagang manatili tayong kalmado ngulit handa. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan ng pananampalataya na nagbibigay sa atin ng lakas sa bawat araw. Tulad ng sinasabi sa awit 121, "The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore." Mag-ingat po tayong lahat, manatiling maalam sa lagay ng panahon, at patuloy tayong magtulungan bilang isang komunidad. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-weather.